Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Eric Francisco. Shoutout kay Henry Swan. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Isa pa rin siyang tigre, at siya ay napakadama na. Ngunit siya pa rin ang binatang iyon, at hindi siya nagbago kahit kay Titing. Napakaluma na ng kanyang mga galaw at pakulo kaya hindi namamalayang binanggit ni Han Sanchen ang Jade Sword at magsisimula na. Bigla siyang napatigil. Itong lalaki, muntik na akong lokohin. Nagmamadaling binawi ni Han Sanchen ang Jade Sword. Ang mga galaw ay tila pareho, ngunit mula sa karanasan, alam na alam ni Han Sanchen na sila ay talagang ganap na naiiba. Sa pag-iisip nito, direktang pinili ni Han Sanchen na umatras, at kasabay nito, agad na lumitaw ang apoy sa kalangitan sa pagitan ng kanyang mga kamay. Ipagtanggol gamit ang mga kamay, atake ng apoy. Break. Naiwasan ng katawan ang atake ng mace, direktang hinawakan ng kamay ni Chanwo ang kanyang kamay, at pagkatapos ay direktang tinapik ng apoy si Angelica. Boom! Kasabay ng pagkakatulak kay Angelica ay isang apoy din ang tumama sa buong katawan. Napaatras si Angelica ng ilang metro sa lugar, at bagamat mabilis na namatay ang apoy sa kanyang katawan, halos masunog ito sa pagkatulala. Originally, very careful and confident siya sa pag-ataking ito ni Angelica. Kung tutuusin, talagang nakatutok siya sa pagkalito, ngunit talagang umatake siya ng mabangis. Masayang-masaya rin siya matapos makita si Han Sanchen na kumuha ng pain. Ngunit sino ang mag-aakala na mabilis na inayos ni Han Sanchen ang kanyang paraan ng pag-atake, at kahit na kalahating beat ang kanyang reaksyon, maaari pa rin niyang ibalik ang kanyang sarili ng direkta. Talaga bang napakalaki at nakakatakot ang agwat sa lakas? Sa pagbabalik tanaw, sigurado, bahagyang winawagayway ni Han Sanchen ang kanyang kamay sa kanya sa oras na ito, na nagpapahiwatig na hindi niya ito magagawa. Huwag kang kampante, pinatay kita. Siya ay umungal at inatake muli si Han Sanchen na parang baliw. Alam ni Han Sanchen na galit na ang lalaking ito. Gayunpaman, walang kakilakilabot, walang kakayahan lamang na galit. Pareho pa rin itong galaw gaya ng dati, maliban na ang right hand Skyfire ay naging kasalukuyang left hand Moonwheel. Z. Kasabay ng pagtutulak palayo ay muling nakuryente si Angelica na ikinamatay ng mga manok. Tumingin sa kanya si Han Sanchen ng mapanokso. Ngayon, sa tingin mo pa ba kailangan kong makipag-ayos sa iyo? By the way, your subordinate judge, you should know more about how you are than me. To be honest, matigas din siyang tao. Sa simula, mas gugustuhin niyang mamatay kaysa dalhin ako dito. Mamaya, nakita mo rin na dinala niya ako dito. Alam mo kung bakit? Nang makita ang kampante na hitsura ni Han Sanchen, naninigarilyo ang chikiyaw ni Angelica. Sa katunayan, nang ihayag ni Han Sanchen ang kanyang pagkakakilanlan, pinagdudahan na niya ang hukom. Lagi na lang mas hinala ang hinala. Nang si Han Sanchen mismo ang nagsabi nito, halatang mas inis at galit ito. Anong gusto mong sabihin sa huli? Ngumiti si Han Sanchen at sinabing, wala akong dapat sabihin, gusto ko lang sabihin sa iyo na sa paraan ng pagpapahirap ko sa mga tao, natatakot akong kahit ikaw ay magbago ang kulay mo. Kaya, kung gusto mong maging matalino, sabihin mo ito ng malinaw at iwasan, magdusa. Fight, you made it clear that you can't beat it. Don't say one of you, kahit 10 pa kayo, I can easily deal with it. Nang marinig ito, nanginginig sa galit ang buong katawan ni Angelica, this is so fucking insulting. Pagkatapos ng lahat, siya rin ang Panginoon ng isang lungsod. Kailan pa siya binastos at pinagyusig ng ganito? Pero, totoo na naman ang sinabi ni Han Sanchen. Hindi niya talaga kayang talunin. Halos hindi na niya matugunan si Han Sanchen sa ilang magkakasunod na pag-atake, at muntik na niya itong paalisan sa isang galaw. Sa madaling
Salita. Ayaw magpakamatay ni Han Sanchen, kung hindi, namatay na siya. Originally, hindi ko gustong gawin ito, pero Han Sanchen, masyado kang mapilit, umiling-iling siya, tila nakapagdesisyon na siya. For more than 30 years, I've been for it for more than 30 years, but today, I have to say goodbye to it. Han Sanchen, mananagot ka sa iyong kayabangan at pagsisihan mo ito. Nang bumagsak ang mga salita, bigla siyang humagalpak ng tawa, bahagyang kumunat ang noo ni Han Sanchen, parang may napansin siyang mali, at malamig na tumingin kay Angelica. May mali, mahinang bulong ni Han Sanchen. Intuit ayon ay nagsasabi kay Han Sanchen na ang taong ito ay maaaring kailangang gumawa ng higit pang mga galaw. Storytelling channel sa YouTube. Sigurado, kasabay ng dagandong na parang halimaw sa impyerno, biglang hinawakan ng lalaki ang kanyang dibdib gamit ang dalawang kamay at hinayla ito. Aba, hinawi niya ang sariling balat gamit ang dalawang kamay, at pagkatapos nito, isang berdeng bagay ang direktang tumalon mula rito. Aba, ang bagay na iyon ay dumiretso kay Han Sanchen, at ang bilis nito ay halos nakakagulat. Maging si Han Sanchen ay sapat na mabilis at ang kanyang reaksyon ay sapat na mabilis, ngunit kapag nahaharap sa berdeng bagay na ito, hindi niya maiwasang hindi makapag-react ng ilang sandali. Walang malay si Han Sanchen, napadaan lang ang lalaki kay Han Sanchen, hinaplos ang braso ni Han Sanchen, at pumunta sa likod ni Han Sanchen. Gustong ipihit ni Han Sanchen ang kanyang ulo, ngunit nang ibinaba niya ang kanyang mga mata, nakita niyang may hiwa sa kanyang braso, at dahan-daang umaagos ang dugo. Kasabay nito, may bakas ng berdeng likido sa kanyang kamay. Ito ay kakaiba at medyo makulat. Kumunat ang mga kilay ni Han Sanchen, nagsimulang makaramdam ng matinding sakit ang sugat, at maging ang kanyang braso ay bahagyang nanginginig. Sinabi ng intuition at karanasan sa kanyang sarili na dapat siyang lason. Sa pagbabalik tanaw sa lalaki, nakita niyang medyo mabangis ang berdeng halimaw sa oras na ito. Wala itong matangkad at makapangyarihang figure noon, ngunit sa halip ay parang isang malaking gagamba na may 4 na paa lamang. Ang mga paa at kamay ay labis na mahaba, na medyo nakakatakot at parang mababasag ko ito. Mayroon itong maliit na ulo, malalaking mata, at hugis pentagonal na mukhang kakaiba. Sa pagitan ng bakana ng bibig, may likidong umaagos pa mula sa bibig nito. Anong klaseng bagay ito? Nakakadiri. Maging si Han Sanchen, na nakasanayan ng makakita ng malakas na hangin at alon, ay hindi maiwasang magreklamo nang tingnan niya ang bagay na ito. Napakapangit ng bagay na ito, nakakadiri na kahit ang kanyang ina ay malamang na ayaw siyang kilalanin. Sumimangot din si Ivory. Bagamat napakasungit na nagreklamo si Han Sanchen, kahit na siya ay kailangang aminin na ito ay talagang nakakadiri. No wonder you have to wear a personal skin mask. It turns out that you really can't go out just like you. Naiinis na sabi ni Han Sanchen. Damn things, lahat naman ng tao may pagmamahal sa kagandahan. Hindi ko talaga alam kung ano ang sasabihin mo. Malamig niyang saway. Ang pasasalamat mo dito, kung hindi, matagal na kitang pinunit. Masyadong nakaharang ito sa pagkilos ko, hindi ganito kalakas ang Han Sanchen mo, alam mo ba? Ngumiti si Han Sanchen, na parang nakatingin sa isang tulala, sa tingin mo ba natalo ka dahil dito? Hindi ako natatakot na sabihin sa iyo na kahit napatayin ka ng 10 beses, talo ka pa rin. Then try again. Pagkababa ng boses, biglang nag-eject ulit ang lalaki. Ang bilis niya talaga, halos parang bala ang ejection start, at kung hindi mo papansinin ay atakihin ka na nito na parang baliw. Sa unang pagkakataon na hindi ko maisip, maghihirap pa rin si Han Sanchen, ngunit napakatanga kong ulitin ang parehong pamamaraan sa pangalawang pagkakataon. Hindi bababasa, ito ang kaso dito sa Han Sanchen. Hinayaan ko rin na matikman mo ang tunay kong kapangyarihan. Nang bumagsak ang mga salita, direktang bomb-antong hininga ang Skyfire Moonwheel, tulad ng dalawang desperadong pag-atake, umaatake mula kaliwa hanggang kanan. Yang ang kaliwang kamay, yin ang kanang kamay, buhatin mo ako. Boom! Sa yin at yang, mayroon ka sa akin, at mayroon ako sa iyo, na bumubuo ng isang malaking closed loop ng direkta sa harap ni Han Sanchen. Ikaw emperador sa kaliwang kamay, burning silent sa kanang kamay. Sa sandaling bumagsak si Yin at Yang, si Emperor Yu at Fenji ay bumangon ng sunod-sunod, at ang momentum ay biglang parang bahaghari. Pumunta ka. Boom!
Ano ang walang pinipiling pag-atake? Ito ay walang pinipiling pag-atake. Nasaan ka man, gaano ka man kumikislap, sa ilalim ng ganap na kapangyarihan ng Han Sanchen, walang paraan upang makatakas. Ang kapangyarihan ng Yin at Yang ay ang frontal defense, at ang Emperor Yu ay ang auxiliary defense. Hindi madaling gumamit ng anumang pag-atake, at kapag na-block ng kaunti ang pag-atake, ang ibinibigay ni Han Sanchen ay ang sobrang pagpatay mula kay Fenji. Ang ganitong uri ng gameplay ay hindi para ipagmalaki ni Han Sanchen. Walang silbi kung ang berdeng paa na halimaw na ito ay nagbago ng 10,000 beses. Bastos ka. Sa isang dagandong mula kay Han Sanchen, isang putok, at isang suntok, isang berdeng bagay ang direktang nabasag sa hangin sa mismong lugar. Pagkatapos nito, sa loob lamang ng ilang segundo, na may mahinang pag-ungol, ang lalaki ay tumama sa pader at ganap na na-mice fur. Puff! Biglang uminit ang kanyang lalamunan, at isang subo ng berdeng dugo ang bumulwak sa kanyang bibig. Pagkatapos, mahina siyang lumiit sa dingding at bumagsak sa lupa. Gusto mo pa bang maglaro? Malamig na tiningnan siya ni Han Sanchen. Sa kanyang mga mata, ang halimaw na may berdeng paa ay walang iba kundi isang unggoy na tumatalon-talon, hindi karapat-dapat na makita. Direktang hinawakan ni Han Sanchen si Ivory sa kanyang mga braso at hinarap ang pag-atake ng Arrow Rain gamit ang kanyang likod. Agad na natarante si Ivory, 3,000, ano ang ginagawa mo? Delikado ka, bitawan mo ako. Kahit gaano pa kahirap magpumiglas si Ivory, mahigpit siyang hinawakan ni Han Sanchen sa kanyang mga braso. Huwag kang mag-alala, magiging maayos din ako. Bumagsak si Han Sanchen, at diretsyong dumating ang ulan ng mga palaso. Tulad ng isang taong nakatayo sa isang bagyo, hindi mabilang na mga arrow ang tumama sa likod ni Han Sanchen. Ngunit kapag ito ay kamangha-mangha, ang arrow rain sa oras na ito ay tila banta, ngunit nang bumagsak ito sa likod ni Han Sanchen, isang mahinang lilang liwanag at itim na liwanag ang nakakalat sa likod ni Han Sanchen. Sa ilalim ng paghihiwalay ng lilang liwanag at itim na liwanag, ang mga pag-ulan ng araw na iyon ay direktang tumitigil, at pagkatapos ay umindayog, lahat sila ay dumaong sa tabi ng Han Sanchen. Nablock ang paningin ni Ivory dahil nakahawak siya. Nakita niya lamang ang hindi mabilang na mga arrow sa paligid ng kanyang pagbagsak, at hindi niya maiwasang mag-alala tungkol sa kaligtasan ni Han Sanchen sa ilang sandali. Huminto ang Arrow Rain, at tuluyang binitawan ni Han Sanchen si Ivory sa oras na ito. Si Ivory ay nagmamadaling nagsuri, at hindi niya maiwasang mapatulala. Not to mention any arrow wounds on Han Sanchian's body, even his clothes not scratched. Paano naman? Naguguluhan si Su Yingxia. Ngumiti si Han Sanchen at nagpakawala ng mahabang hininga. Sa ilalim ng gayong pag-atake, syempre, ang ordinaryong depensa ay hindi epektibo. Ngunit sa kasamaang palad, hindi si Han Sanchen ang pinakamagaling sa opensa, ngunit depensa. Anuman ang hindi masisira na misteryosong armor o ang Frost Jade Armor, alinman ang isang tunay na defensive artifact, kasama ang protective layer na binago ng maliit na itim na stick at ang lakas ng pisikal na katawan ni Han Sanchen. Para kay Arrow Rain, sobrang nakakahiya talaga para sa kanila. Mayroon ka bang iba pang mga trick? Huwag mag-atubiling gamitin ang mga ito. Tumingin si Han Sanchen sa halimaw na may berdeng paa at hindi napigil ang tumawa ng malamig. Hindi makapaniwalang tumingin kay Han Sanchen ang berdeng paa na halimaw. Ang taong ito ay madaling malutas ang gayong pag-atake mula sa langit. May inaaway ba talaga siya? May isang mabait, Han Sanchen, ikaw nga ang may pinakamaikling oras sa Demon Race, ngunit ang pinakasikat na tao. First time kong makakilala ng isang tulad mo. Gayunpaman, huwag maging kampante, hindi pa ito tapos. Sa tingin mo ba, ang malaking silid na ito ay para lang bigyan ka ng ulan ng mga palaso? Han Sanchen, medyo mas walang muwang ka. Nang makita ang masamang anyo ng lalaking ito, talagang gustong tumawa ni Han Sanchen, may mali ba sa utak niya? Kailan pa siya naging pabaya? Kailan ka pa naging walang muwang? Hindi rin maipaliwanag ang utak ng lalaking ito. Neuropathy. Gayunpaman, dahil nasabi na ito ng taong ito, si Han Sanchen ay tamad na maging katulad niya, tahimik na naghihintay kung anong klaseng kalokohan ang gagawin ng taong ito. Boom! Ang buong bulwagan ay umindayog ng mas matinding sa isang iglap. Ang susunod na segundo, sa itaas ng ulo, sa ilalim ng mga paa, lahat ay gumuho, at lahat ay nagbabago.
Direktang binuhat ni Han Sanchen si Ivory at lumipad sa hangin, na may itim na energy shield na nakatikip sa kanilang dalawa sa kanyang mga kamay, tinitiyak na ang dalawa ay hindi makakaranas ng anumang pinsala mula sa pagguho ng bahay. Kasabay nito, tinitigan ni Han Sanchen ang kanyang paligid upang maiwasan ang anumang emerhensya. Ngunit nang suriin ni Han Sanchen, ang halimaw na may berdeng paa ay biglang nawala. Nasaan ang lalaking? Iyon. Tumingin si Han sa paligid ng 3,004 na beses, ngunit walang magawa. Hindi makita sa buong paligid ang anino ng lalaki, parang bigla siyang nawala. Ying siya, parang mali ang sitwasyon. Hindi dapat kasing simple ng bahay ang bahay na ito. Napansin ko rin na hindi lang nawala ang green-footed monster, pati lahat ng guards, even all the servants and his car. Medyo hindi ka panipaniwala, parang nawala out of thin air. Napansin din ni Su Yingxia na may mali. Boom! Sa malakas na ingay, biglang naging 6 na gintong pader ang malaking bahay, at mabilis na pinalibutan silang dalawa. Pagkatapos nito, nagsimula silang kumilos ng dahan-dahan, ang espasyo ay nakompres sa isang matinding bilis, at ang dalawa ay naipit sa pagitan ng wala pang 10 sentimetro sa paligid ng katawan sa isang sandali. 3,000, ito ay para durugan tayo ng buhay sa loob. Tinapos ni Ivory ang kanyang mga salita, at nang hindi na hinintay ang tugon ni Han Sanchen, sinubukan niyang suportahan siya ng kanyang mga kamay upang pigilan ang pagkompres ng 6 na gintong pader. Ngunit sa sandaling dumampi ang kamay niya sa gininto ang pader, hindi mabilang na dilaw na kakaibang mga bagay na parang baging at likido ang biglang umagos mula sa gintong pader. Mag-ingat ka. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!